Si Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Secretary Lopez, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning po. Hello. Hello, magandang umaga po Sir Melo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng iyong Opo. Ano po programa. ba ang estado po nitong mungkahin ninyo na palawigin pa sa 5 taon ang kasalukuyang 3 taong validity po ng rehistro ng mga bagong sasakyan? Ito po ba ay aprobado na talaga ni Presidente, Secretary? Tama po Sir Melo, no? Kahapon po nagkaroon ako ng pagkakataon makapulong ating Pangulo para magbigay update sa lahat ng proyekto at programa ng DOTR. At isa nga po sa mga programang aking minungkahi ay ang extend yung valid registration of new vehicles po, no? Mapakotse at mapamotorsiklo from the current 3 years to 5 years. So tama pa kayo, it was initially approved by the President. Pero ang sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness Opo. ng ating mga itong bawat sasakyan. Opo. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week at kausap ko na rin po ang LTO, si ASEC Lacanilao, upang magbigay naman po ng memorandum circular upang sa ganun we can ensure not only the roadworthiness pero yung patakaran at panuntunan how to do it. Opo. Secretary, linawin po natin. Ano mga type ng mga vehicle po, motor vehicle po ito? Kotse lang po, kotse at motorsiklo lang po yung nabanggit nyo. Paano po yung mga iba po, yung mga ginagamit as public utility vehicle po, na mga bago rin naman, Secretary? Yung mga public, lahat po ng bagong sasakyan po ngayon, no, Opo. either it's a private motor vehicles, Opo. either it's a motorcycle, Oho. no, na private, o even po yung mga bagong sasakyan na sinasabi natin pampubliko. Basta bago po, Oho. ang current rule po dyan is valid registration up Oho. to 3 years. That's the present policy po. That's a current policy. Opo. No? Ang ginagawa natin, it will be the same policy, but this time, yung valid registration po ninyo, hindi na po 3 taon lang, but up to 5 years. Opo. At ginagawa naman po natin ito, Sir Melo, Opo. again, for the convenience itong mga motor vehicle owners, itong motorcycle owners, no? At Opo. para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung mahabang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan eh. Again, para lang po kahit papaano, ang nangyayari kasi kapag nagre-renew ka, kumbaga nagli-live ka pa sa opisina mo, yung mga inconvenience Opo. ba na Opo. at least kahit papaano maibsan dahil sa Opo. paglabas nitong bagong polisiya. So lahat po ng mga motor vehicle po, Secretary, tama ba? Opo. Nabago. Opo. Nabago. 5 years na sa halip na 3 years lang po. So, Tama po. kasi- Ang kautusan lang ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness pa rin ng mga sasakyan. Kung masabi ko lang, Sir Melo, kung bakit minungkahi Opo, natin yun, ito. natanong ko. Kung makikita nyo po ngayon, no, ang ating mga kasa, ang ating mga mga car dealers, manufacturers, nagbibigay na rin po sila ng 5-year warranty ng kanilang mga sasakyan. No, mula sa 3 years, ngayon 5 years na po yan. Or 200,000 kilometro, whichever comes first. Opo. Kasi, So, ibig sabihin yan, kung nagbibigay ng 5-year warranty, kampante din naman kahit papaano mga to na maayos ang kanilang sasakyan for the first 5 years. So tayo lang naman po ay sinasabi ko kung nag-level up itong mga car dealers na ganito sa kanilang produkto, magle-level up din opo. ang mga pulisiya dapat, again, for the convenience of the people, but without sacrificing the roadworthiness Opo. ng ating mga sasakyan. Secretary, doon nga po ang papunta ang tanong ko eh. Kasi may mga sasakyan na ginagamit na pampasahero. Opo. Tama po. Pampasada sa madaling salita, Tama po. Secretary. At yan ay gamit na gamit na. So papasok Tama po. tayo doon kahit hindi pa ho dumating yung 3 taon na ngayon po yung registration period ganyan eh sa bagong sasakyan o kaya 5 taon sa ipinapanukala nyo. Eh laspag na po, Secretary, paano natin ma-ensure yung roadworthiness doon sa mga ganong klase po ng mga ipinapasadang mga sasakyan po, Secretary? Yan po ay tutugunan ng MC na ilalabas din po ng LTO, no? At Opo. ang LTFRB naman po, malala nyo, usually yung mga sasakyan na yan, unless they have a permanent franchises po, nabibigyan lang po yan ng provisional franchises, Opo. special permits, at
ngayon po ang LTFRB tutok na tutok din sa roadworthiness ng ating mga pampublikong sasakyan. Opo. Ibig sabihin po, even if bago ka makapag-renew ng iyong mga prangkisa, Mhm. bago makakuha ng mga permits, yan po ay kailangan mo dumaan sa LTFRB, ganun din po kailangan mo dumaan sa LTO. Opo. Kaya nga po, sabi ko sa LTO, upuan natin ito kasi kahit na nagbigay tayo ng valid registration, no, for 5 years, hindi po ibig sabihin Mhm. na we're giving them also a leeway or 5 years na hindi na ito mache-check itong mga sasakyan natin. Opo. For example, ngayon po, ang current rule po natin ngayon is after 3 years, you have to renew Mhm. your vehicles at kailangan mo dumaan sa inspection. Oo, Po, pagdadaan ka sa inspection, magbabayad ka again ng iyong registration fee. Mhm. So ang naiisip namin isang pamamaraan at subject sa ng LTO is that we can still ask for a check-up ng masakyan, roadworthiness, pero this time they don't have to do the registration anymore kasi nga valid yung registration ng ating mga sasakyan. Okay. So yun lang po yung sinasabi ng ating Pangulo to Opo. ensure to find ways na kailangang roadworthy pa rin itong mga sasakyan, mas lalo na yung mga pampublikong sasakyan. Opo. So ang ina-address lang po namin dito, Kuya Melo, is the 5-year validity of the registration. Hindi po namin, we're not sacrificing the roadworthiness of the vehicles. Opo, sige po. Secretary, salamat po sa panahon. Abangan po namin yung yung guidelines tungkol diyan. Opo. Thank you po, Sir Melo. Salamat po, salamat. We're targeting it po by February 15. Opo. So hopefully within the week, we can come up with a department order po, Sir Melo. Tapos ang ating na mga LTO makapaglabas naman ng memorandum circular for the Opo. details po, no, kung ano yung paraan, procedure, and everything po. Opo. At saka nyo pa may announce kung kailan tayo mag-uumpisa nito, Secretary? Yes po. Pero ang target lang po namin, hopefully we can start by Feb 15. Opo. Thank you po. Opo. Magandang umaga po Thank sa you. inyo.